Ito na yung bagong temperature controller guys. Update natin sa ating heater. So pinalitan ko na, bago na yan. Tapos naglagay ako ng relay guys para sa heater natin. So bali control kasi yung ano natin, temperature controller. Bali i-trigger niya sa relay. So naglagay ako ng additional relay para sa ating heater. Bali i-trigger niya yung heater natin. Yan na yung relay na aking nilagay. Ang relay natin guys ay to 20 volts kasi yung heater natin ay to 20 volts din. So yan na yung update ng ating heater guys ngayon. So naglagay ako ng additional na relay. Yung relay na yan guys ay 8 pins lang yan ang nilagay ko. Para lang sa ating heater. Yan siya guys, kung makikita natin. Tapos ang diagram niya, yan yung diagram niya guys, no? Ang power supply kasi niya ay 13 at saka 14. Tapos sa 13 guys, nag-jumper tayo papunta sa common. Tapos yung heater naman natin guys, nakakabit sa normally open, no? Ang common natin dyan ay 6. Tapos ang 5 ang normally open. Diyan natin kinabit yung heater natin. Tapos yan na yung bagong temperature controller natin guys na ating kinabit. So ngayon, mayroon na sang reading. Tapos ngayon yung heater, nag-test ako sa heater. So mayroon siyang palo, no, na 220 volts. So ibig sabihin, nagbibigay siya ngayon ng 220 volts dyan sa relay natin, no, papunta sa relay. Nakasetting ang ating temperature controller sa 200. Dapat pag ma-reach niya yung 200, mamamatay ang ating heater, no? Hindi siya magkakaroon ng power sa ating heater. Kung ma-reach niya ang 200 guys, na setting natin, mamamatay ang ating relay. So, hindi magkakaroon ng power supply ang ating heater. Kung makikita natin, no? Ayan, mayroon siyang power. Ngayon, nawala yung power supply niya, nawala yung power. So, ibig sabihin, na-reach niya yung 200 na ating setting sa ating temperature controller.